Hello po, kumusta mga boss? Ito, may panibago akong share sa inyo na LED TV. Ano po? Ito ay Everest. okay. Yan. At ito ang kanyang model. Kung sakali po meron kayong ganitong issue mga boss, ito meron kayong reference, meron kayong guide. Model ET32A06. 32 inch po ito mga boss na LED TV. Okay? Ito, kung meron kayong ganitong issue, makikita po natin, testingan natin yan para makita nyo po. Meron kayong guide sa mga ganitong TV na gagawin ninyo. Ito po ay madalas na nangyayari mga boss sa mga flat screen TV. Yan. Kahit anong size po ng TV, madalas po ito. Ito, sinaksak na natin. Naka-standby red na siya. So yun, makikita natin dito mga boss ang issue nito. So yun, ito po mga boss ay bar line siya, ano? May bar line siya sa gitna. Tapos sa gilid, meron siyang maliit na bar lines at iyon. Meron tayong moving bar lines diyan. Ano po mga boss? Ito sa video na ito ang i-share ko sa inyo at sana makakuha kayo ng idea sa may i-share kong video na ito. Habang nagbubukas tayo ng back cover, promote ko lang aking channel mga boss ko, mga madam, na salamat po sa magsasubscribe sa aking munting YouTube channel. Sana makapulot kayo ng idea at may apply nyo sa inyong gagawin. Pa-share na rin po ang video ko para makatulong din sa iba na may mga ganitong issue. Ano po? Yun. Salamat po. Salamat ng marami sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko, at sa mga bago pa lang magsasubscribe. Salamat po sa inyo mga boss. Para sa inyo ito pong video na ito, may karoon kayo ng idea. Mag-ingat lang po kayo, okay? So yun. Tanggal na natin ang back cover. Dito mga boss, pagbukas ko ng back cover, ito napansin ko sa board. Ito, papakita ko yan diyan sa video. Yun mga boss, ano? Makikita niyo po yung capacitor, bloated na siya, no? Lobo na yung pinaka-ibabaw niya. Ibig sabihin po niyan, low capacitance na po. Mahina na po yung capacitor na yan. Meron po kasing case, merong ding sa iba may pagkakataon na pag lobo na yan, may problema po ang display ng TV. Okay? May nakagawa na rin po ako ng ganon na lobo ang capacitor, bloated, yun nga po, may problema ang display. So ngayon, ang gagawin natin, papalitan natin yun. Ito mga boss, ayan, nakakuha na ako ng pamalit dyan na same value, ano po? Same value ng capacitor. Pwede rin naman yan mga boss na mas mataas pa yung farad, okay din yon, pero ang nakakuha ko lang ay yung same value. Yan, mapapansin nyo dyan mga boss, bloated na, no? Okay. Yan, ito ang aking ipapalit na capacitor. Yun nga po, tulad na nabanggit ko, may mga pagkakataon na pag pinalitan mo yung capacitor, nagno-normal ang display. Okay, nawawala ang bar lines. Dito, papakita ko po sa inyo na pag napalitan na, tapos testing kung mawawala ba yung bar lines. Ano po? Kasi kaya minsan nagba-bar lines sa low voltage. Kapos na yung voltahe pumapasok sa board papuntang panel LCD. So yun, nahinang na natin. Dito malalaman na natin mga boss kung nawala.
So yun, napalitan na. Palitan natin ang capacitor. At mag-actual testing na tayo dito. Kung nawala siya, ang bar lines, maganda po yun. Kasi hindi na tayo magto-troubleshoot ng mabuti. Tapos na po ang ating repair o DIY nyo man ninyo. Pero kung hindi pa rin siya, hindi na walang bar lines, magti-trace pa po tayo ng sira. Okay, ito, saksak na natin mga boss dito para actual nating makita ang kung nawala ba o nandiyan pa rin. Okay, dito malalaman na natin kung, o yun mga boss, nandun pa rin ang ating bar lines, ano? Hindi siya nawala. Ibig sabihin, may problema pa rin ang ating panel. Yun. At nandiyan pa rin yung moving bar lines niya. So, wala. Hindi yun yung capacitor ang nagbigay ng problema sa TV. Okay, mag-troubleshoot ulit tayo mga boss para makita natin talaga ang problema. Salamat po sa magsa-subscribe sa inyo mga boss. Salamat po ng marami. Ngayon mga boss, ito, mag-check tayo dito sa Tcon board. Okay, kasi diyan nang gagaling ang mga supply niyan papunta ng panel, papunta ng screen. Kailangan po kumpletong voltahe sa test point, TP, sa madaling salita, TP or test point, dapat kumpleto yung voltahe niya dyan. Dahil kung isa man dyan o dalawa o walang voltahe, wala pong picture na makikita sa panel. Okay, kailangan lahat po ng test point na andun lahat, present lahat ng voltahe. Ngayon, mag-actual testing po tayo dito para actual natin yung makita kung saan nang gagaling ang issue, ang sira ng TV, bakit bar line siya. Okay? Mag-voltage check po tayo dito. Ito, panoorin niyo po mabuti mga boss para makakuha kayo ng idea kung ganito ang same ng trouble ng inyong TV. Ano? So, yun. Dito, anong pala muna tayo dito boss? Buzzer check muna kung shorted ang ating capacitor, kung may problema ang SMD capacitor sa ground, ano? Kasi pag may shorted po yan, dalawa ang buzzer niyan, kabila ang capacitor. Pag normal po, isang buzzer lang, isang side ng capacitor. Okay, yan. Mga SMD capacitor po yan na tine-check ko dyan. Yan, papansin nyo naman, isa lang ang buzzer niya kada test ko. Kasi kung mag-buzzer ng dalawa yan, yun nga po, may shorted. May problema sa Tcon board. So yun, mukhang walang problema ang ating ano dito boss. O walang problema, hindi mukhang walang problema ang ating Tcon board. Hindi siya shorted sa ground, no? At dito mga boss, ito tuturo ko yung mga test point niya kung yan. Kung saan may voltahe, kompleto dapat sila. Okay. Yan. Okay. Yan po, yung mga test point na yan, dapat kompleto ang makuha nating voltahe dyan. Yun nga po, tulad na nasabi ko kanina, kahit isa man dyan, isa o dalawa na mawala ang voltahe, may kakaproblema po ang display. So yun, di ba kanina nag-testing tayo, may bar lines. So dyan natin malalaman kung sino ang nawawalang supply. Okay, mga boss, sundan nyo lang po para ito, makakuha kayo ng idea. Ito, mag-voltage check tayo sa test point.
Ito po ay BGH po yan, ang ating unang tester. Ito VGL mga boss. Dito mga boss, yan po. Dapat negative 5 volts po yan. Opo. Missing siya, no? So dito naman, HVDD, meron 7.5. HVDD ito, AVDD, 15 volts. AVDD yan. Tapos BCC, 3.3 volts dapat. Okay po. Kompleto mga boss. Ano po ang ating voltahe sa Ticon board? Maliban lang sa VGL na yan. Negative po yan na dapat na 5 volts. So, lumalabas po na ito ang dahilan kaya bakit walang display ang ating panel. Okay? Yun, nagkaroon na tayo ng idea kung saan tayo magre-repair. Yan po ang hahanapin natin sa panel. Yan po ang ating i-repair, ating ititrace. Ito mga boss. Nung matrace ko na, ito po ang solusyon. Pagka ganyang issue. O issue din po ng inyong ginagawa. LG panel po ang ginamit sa TV na to. Ito nga po ang solusyon para dyan. Yun. Kinat ko po yung 8-pin signals. Ano po? Yung 8-pin signal, yan. Ikakat nyo yan. Kung saan may problema. Kasi left and right po yan. Dito muna ako nag-cut sa left pag nakataob ang TV. Okay? Sana po nasusundan nyo mga boss. Importanteng malaman nyo rin po yan para makuha nyo ang tip idea. Tapos yan ang kanyang resistor at ito ang kanyang mga clock signal. Yan po. Yan. Connected po yan. Yan po ang clock signal niya. Doon sa kabila. Yan. Sa kinat ko. Okay? Yan po ang nagka-problema sa side na yan. Kaya bar lines tayo. Yung VGL natin ay walang voltahe. Okay? May signal po dyan na shorted sa kanya. Sa kabila, ganun din po yan. Connected po yan sa right. Pag nakataob ang TV, yan din po. Lahat po ng pins doon connected din sa kabila. So yan nga po, dyan muna ako nag-cut. At pag nung makat ko na yan, mga boss, yan. Ay, makalalaman nyo po, makikita nyo po. Kung makat na. Kung anong resulta, pag nakat na. Lahat po yun, mga boss, 8 pins po yun. Lahat yun, ikakat nyo. Wag pong isa o dalawa. Kung cut kayo ng dalawa, nag-normal, lahatin nyo na po para bumalik sa bumalik sa normal yung display. Okay? So yan. Voltage check ulit tayo, mga boss. Dito, tingnan natin kung bumalik kung normal na ang VGL voltage. Negative po yan mga boss. Dapat negative 5 volts. Okay, VGL test point. Dito makikita natin mga boss, pag nakat na, kung yun nga po, kung lalabas na yung voltahe. Okay, yan. Ito. Malalaman na po natin dito mga boss, Yun mga boss, at meron na po tayong 5.0 volts. Negative po yan. Yan, i-ano ko yung camera dyan, yun. Ano po? Ibig sabihin na natin ang trouble ng TV, na kuha na natin, na repair na natin. Basta tatandaan nyo lang po, mga boss, lahat po yun, ikakat nyo kasi po pwedeng bumalik agad ang sira, mga ilang araw pala, masira uli, kailangan ikat yun. Tingnan natin ang display mga boss. Yun po, At meron na tayong display. Yun, nakuha na natin ang trouble ng TV. Okay na uli siya. Ganun lang po mga boss, pag kayo nag-repair, sundan nyo lang po yung aking video at mag-ingat lang kayo. Gawin nyo po itong guide sa inyong pag-repair. Okay?